Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, brutal na pagpatay sa UP student sa Tagum, Davao del Norte, umani ng galit at panawagan ng hustisya. Work stoppage order sa paggawaan ng baril at bala sa Marikina, inilabas ng DOLE 2 patay matapos ang pagsabog. Siyam sugatan sa salpukan ng minibus at Isuzu truck sa Irosin, Sorsogon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Babala, sensitibong balita. Mariing kinundina ng University of the Philippines ang karumal-dumal na pagpatay kay Sophia Marie Coquelia, 19 anyos na estudyante ng UP Diliman, nang matagpo ang walang buhay sa inuupahang bahay sa Purok 3A, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte noong Hulyo 9, 2025. Nagtamo siya ng 38 saksak at maraming pasa sa katawan. Arestado kinabukasan July 10 ang dalawang minor de edad na sospek sa isang boarding house. Ang ikatlong sospek na minor de edad rin ang kasunod na naaresto habang patuloy ang pagtugi sa isa pang sospek. Na-recover sa mga nahuli ang laptop, iPad, cellphone, mga relos ng biktima pati na ang dugoang patalim na ginamit. Ang mga sospek ay nasa kustodiya ng Women and Children Protection Desk o WCPD at hindi maaaring makulong sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ipinanawagan ng mga netizen ang pagripaso sa batas. Nanawagan si Tagum City Mayor Ray Uy ng hustisya para sa biktima at tiniyak ang mas pinaigting na seguridad sa lungsod. Naglabas ng Work Stoppage Order o WSO ang Department of Labor and Employment o DOLE sa isang unit ng Arms Corps Global Defense Incorporated sa Barangay Fortune, Marikina City matapos ang pagsabog na ikinasawi ng dalawang manggagawa at ikinasugat ng isa noong Hulyo 7. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, layo ng kautusan na tiyakin ang kaligtasan ng 70 empleyado habang gumugulong ang investigasyon. Ang WSO ay ipinatupad sa Rimfire Department ng kumpanya sa utos ni DOLE NCR Director Sara Mirasol. Sinabi ni Laguesma na makatatanggap ng kaukulang tulong ang mga empleyadong naapektuhan ng pansamantalang tigil trabaho. Samantala, nagpahayag naman ang pakikiramay at suporta si Arms Corps CEO Martin Tuason sa mga pamilya ng dalawang empleyadong nasawi at kinumpirma niyang nakarecover na ang sugatang manggagawa. Nangako rin ang Arms Corps ng tulong at suporta sa naiwang pamilya ng mga empleyado. Siyam na katao ang sugatan matapos bumangga ang isang minibus sa isang Isuzu truck sa Maharlika Highway, Barangay Bolos, Irosin, Sorsogon kahapon ng tanghali, Hulyo 10. Batay sa investigasyon ni Police Master Sergeant Alan Bunag ng Irosin MPS, galing Matnog ang minibus na may sakay na 12 pasahero. Nahagip umano nito ang isang truck bago tuluyang sumalpok sa hulihan ng Isuzu truck dakong alas 12 Gs ng tanghali. Matinding pinsala ang tinamo ng unahan ng minibus habang may gasgas at nabasag na ilaw sa kaliwang bahagi ng truck. Agad rumisponde ang mga pulis at rescuers sa lugar at dinala sa Irosin District Hospital ang mga sugatang biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente upang matukoy kung sino ang may pananagutan sa nangyaring banggaan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.